kasari, magandang araw po sa inyong lahat. So wait lang, chinek ko lang yung GCash. So ang topic natin ngayon guys is about sa kakompetensya ulit. Dahil may nagtanong po at gusto ko lang sagutin yung kanyang katanungan. Humihingi kasi siya ng opinion about dun sa nararanasan niya ngayon. So medyo maingay lang guys yung paligid. Don't mind na lang. Ako na lang yung pakinggan nyo. Lalaksan ko na lang yung volume ng vlog na to para marinig nyo ako ng maigi. So ito po ay katanungan ni Ma'am Belly Preda Aloro. Sabi niya, ano daw ang opinion ko? May katabi daw siyang tindahan at nagsisimulang mag-wholesale pero nagre-retail din daw at mura lang daw binebenta yung mga paninda. So para po sa akin is talaga bilang isang tindera, kapag nangyari yan sa akin, mamumroblema din ako, mapapaisip din ako, pero hindi ako magpapatinag, hindi ako magpapaapekto. So una, maapektuhan ka, pero sa pangalawang dapat wag mong hayaan na maapektuhan din yung tindahan mo. Sarilinin mo na lang at mag-isip ka ng kailangan mong gawin na solusyon about doon. Kasi bilang isang sari-sari store owner, wala naman tayong pakialam kung magtayo sila kasi gusto nilang kumita. At diskarte nila yon kung gusto nilang mag-wholesale tapos nagre-retail din sila. Hindi natin sila pwedeng pagbawalan, kasari. Hindi talaga. And kung wala namang ginagawang masama sa'yo, wala namang ginagawang paninira sa'yo, paninira sa mga customer mo na bumibili sa'yo, eh wala ka dapat ikabahala. Meron pa? At ayun nga mga kasari, wala dapat tayong ikabahala. Dahil kakompetensya is real. Tunay na tunay po ang mga kakompetensya. At talagang diskarte na lang po talaga ang kailangan po natin para magtagal sa industriya ng pagtitindahan, pagsasari-sari store. Kasi patyagaan at patagalan lang po talaga yan. Isip na lang po tayo ng iba pang diskarte upang hindi masyado maapektuhan yung sales po natin. Kunwari, magdagdag po tayo ng ibang paninda na wala sa kanila na nakikita nyo, 'di ba? Nakikita nyo naman sa display nila, or magdagdag kayo ng mga panindang pagkain dyan, merienda, siomai, siopaw, french fries, fishball, kikiam, kwek-kwek, at kung ano-ano pa. Pwede rin kayong mag-burger. Kaso, ang pinakaano lang doon, kung ayaw nyo ng hassle talaga yon. Pero kung gusto nyong hindi maapektuhan yung sales nyo at may iba pang pagkakitaan bukod dun sa mga paninda nyo, okay na okay yung ideyang yon. Pero kapag ginaya din po kayo, hayaan nyo na lang po. Ganun lang po talaga. Wala po tayong magagawa doon. Pero ang pinaka-main na question nyo naman, ano yung opinion ko sa pag-wholesale nila at pagre-retail. Gaya nga po, as a sari-sari store owner, di ba lately nagkaroon ng dali. Talagang nadali ang mga malalapit na tindahan sa dali. 'Di ba? Buti dito guys, walang malapit na dali sa pwesto ko. Pero dun sa ibang may mga tindahan na halos katabi na lang ang dali, talagang ang laki ng epekto nun sa kanilang sari-sari store. At yung iba nagsara, yung iba kumonti yung mga bumibili sa kanila. Pero wala po tayong magagawa dun kasi may permit sila. At yun yung ng dali, nag-wholesale, nagre-retail din sila. Kaya minsan napapansin ko kapag napapapunta ako sa dali, may mga bata na pumupunta doon na imbis sa sari-sari store bumili, doon pumupunta, bumibili ng soft drinks, bumibili ng isang chichirya, tapos magbabayad agad sa counter, dala nila 20 pesos, meron na silang naiuwi na pagkain nila, na same lang naman halos ng presyo sa tindahan. At yun yung talagang masasabi ko na nadali talaga ang ibang tindahan. Kaya doon po, bilang tindera, sa utak natin, oo, laki ng epekto, pero hindi natin sila pwedeng pagbawalan at at sabihan na magsara na sila kasi ganun talaga ang life. Hindi
habang panahon na ikaw lang yung may tindahan sa lugar, meron at merong makakaisip ng negosyo ng kagaya ng sayo. Kaya ang gawin na lang po natin, Ma'am Belly Freda Aloro, is pabayaan na lang po natin. As long as wala naman pong ginagawa sa inyong masama. And okay naman yung pakikisama sa inyo. Ang pinaka main problem lang po natin dyan, talagang makakahatak po sila ng mas maraming customer kaysa sa inyo. Kaya po tatagan na lang po natin yung loob natin. And talagang magtiyaga na lang po tayo sa araw-araw. Kasi kung magpapaapekto po tayo, malamang pati po yung tindahan po natin ay maaapektuhan din po. At pagdating ng panahon, baka magsara din po. Ganon. Ayun guys, so meron lang nagpa-cash in. At siguro Ma'am Freda, siguro anuhan na lang natin ng, paano ko ba ito may explain? Kunwari, kung gusto nyong makalaki pa ng benta, kunwari late na silang magbukas, agahan mo yung pagbubukas ng tindahan mo. Tapos kung magsara sila ay 10 PM, gawin mong 11 PM yung pagsasara mo. Doon kahit papano, makakahata ka pa rin ng customer, lalaki pa rin yung benta mo kasi yung sa time ng pagbubukas at sara mo ng tindahan, nag-adjust ka. So, maraming pwedeng gawin na paraan. Basta wag lang po talaga tayong susuko. Kasi kung tayo mismo ang susuko sa mga naiisip natin, ayan nga, kapag may nagtayo ng ibang tindahan tapos nag-wholesale, nagre-retail pa, tapos mas mura pa ang bentahan sa'yo, wala pong mangyayari kung tayo mismo ay susuko doon sa problema na iyon. Ang maigi, tatagan po natin yung loob natin, huwag tayo masyadong magpapaapekto, mag-isip ng iba pang diskarte, mag-isip ng iba pang items or paninda na pwedeng idagdag sa sari-sari store mo na wala sa kanila. So, yun po. Hindi mo naman kailangan din makipagsabayan kung mababasa ka nila. Syempre, iba yung pinamimilihan nila. Kung bultuhan din silang mamili, tapos ikaw hindi ka naman bultuhan, tapos medyo mahal mo na bili, hindi mo kailangang sobrang babaan ng presyo mo para lang makasabay sa kanila. Madaming pwedeng gawin po. And alam ko kapag nag-wholesale at nagre-retail ang isang sari-sari store, pagod-pagod sila, 'di ba mga kasari? So may mga nag-wholesale at nagre-retail na sari-sari store na kapag pagod-pagod or may oras na patay oras, 'di ba? Kapag wala masyadong bumibili, nagko-close sila ng ilang oras, ganyan, 3 hours or 5 hours, or meron din silang rest day. May mga ganun po. So kung nakakita po kayo ng ganong pagkakataon, samantalahin po natin para makabawi sa sales ng ating sari-sari store. And at the same time, kahit pa man po bukas sila, maigi na magkaroon din po tayo ng sapat na stocks para kung merong wala sa kanila, ang takbo ng customer ay sa inyo pa din po. So madami po talagang pwedeng paraan para hindi po maapektuhan yung ating sari-sari store. Nasa sa atin po talaga yan bilang isang tindera. At wag po tayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano na mga negative vibes para yung pasok ng blessings po sa atin ay talagang positive. Ganun. So, yun lang naman po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po mga kasari sa inyong lahat. Bye guys!